Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw. Kamusta na kabayan? Ito po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus. Ayan, bakit nawawala-wala siya? Yan, okay. Tingnan natin ang kakalsadahan natin sa mga main areas. Tulad ng Balintawak Toll Plaza. Ayan, Pasabol, Mapulang Lupa. Ay, ganun din ang Mindanao Toll Plaza. Medyo sa bayaran lang siguro to, di ba? May kawayan, Pasabol lahat, dire-diretso. Bukawi Toll Plaza is also okay na okay. At lalong-lalo na po sa San Fernando. Yan. So, pag bibiyahe kayo, pwede, di ba? Ngayon tingnan natin ang ating mga balita. Sa ulo ng ating mga balita, China, pinasok na food security ng Pinas ayon sa PAOK. Bangkang sumabog sa Baho de Masinloc, 2 Pinoy sugatan. May death threat na rin ang PAOK. Goo maharap sa election offense ayon sa COMELEC. 2 sekyo tinaga ni Ratrat sa outpost, patay. No plate, no travel versus tricycle, arangkada na sa Quezon City. Ama binaril sa harap ng anak, todas. Police escort ng VIPs, binalaan ni Marbil. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, magpaalala muna tayo mula sa ating ulat panahon.
At pumasok na po tayo sa kabuuan ng ating balita. Hindi lamang ang mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or POGOs ang pinagkakaabalahan ng China, kundi pati na rin umano ang food security ng Pilipinas. Ito ang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz na kung saan kumikilos na ang China sa pagbili ng ilang lupain na pinagmumulan ng supply ng bigas. Ayon kay Cruz, ang ilan nilang kinatawan ay uupa muna sa una ng mga Chinese. Uupa muna ang mga Chinese hanggang sa bibilihin na ang mga lupa ng mga magsasaka sa Palawan, Nueva Ecija at ilang pang mga lalawigang pinanggagalingan ng naturang bigas. O ito mga bigas natin, no? Hindi lang yung pagbili ng ginagawa nila. Ang unang gagawin nito ay uupahan nila ang lupa. Ang unang gagawin, uupahan nila ng 80,000 hanggang 100,000 yung rice field per hectare. So, kung ikaw ay magsasaka, ito siguradong kita na. Yung 1 hektarya mo, may upang ibibigay sa'yo, hindi ka na magtatrabaho. Yun ang sabi ni Cruz. Sinabi rin ni Cruz na matutuwa ang mga magsasaka dahil hindi na sila mahihirapan sa pagsasaka bagkos ay kumikita sa upa ng mga dayuhan. Pero kalaunan, baka ang mga dayuhan na aniya ang magkontrol sa food security ng ating bansa. Sa katunayan, mayroon na silang iniimbestigahang mga probinsya. Kaakibat ang impormasyon sa pag-uupa at pamimili ng lupa ng mga magsasaka ng mga kinatawan ng mga dayuhan. Dito ay kontrolado ng mga dayuhan ang binibiling lupa, sakahan at pwedeng kontrolin ng mga dayuhan kung ano ang itatanim. Sakaling taniman ng palay, hindi malayong ang mga ito ay magkontrol sa presyo ng bigas sa ating bansa. Punsod dito, sinabi ni Cruz na makipag-ugnayan sila sa Department of Agrarian Reform at Department of Interior and Local Government o DILG upang ipaalam sa mga lokal ng pamahalaan ang nangyayari o nangyayari sa kanilang nasasakupan na maaari nilang imbestigahan. Payo ni Cruz sa mga magsasaka, huwag magpasilaw sa malaking halaga at sa halip ay sinupi ng kanilang lupain, lalo pa at ibinibigay naman ng pamahalaan ang lahat ng tulong sa mga magsasaka. Kumuha muna tayo ng report sa labas ng ating studio. Yes po, yes po. Oo, nandito ako ngayon sa pavilion, yung Yes Pavilion ng Kapitolyo, kung saan nagaganap itong National Disaster Resilience. Na ito yung pinangunahan ni Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Ito yung tungkol sa mga parangal na lalo na yung pagdating sa disaster problem ng ating probinsya ng Bulacan at Itape, no?
maraming dumali dito sa mga nag-uopisina ng provincial capital at iba't ibang opisyal na sinaksiyan itong nasabing National Disaster Risk President dito mismo sa iyas ng pavilion. At nakatutuwa naman at kanina nagkaroon ng unang misa, no? Itape. At tapos doon, ito na nga, nagkakaroon ng mga awards para sa mga disaster sa member program na miyembro ng mga ng mga disaster na at nabibigyan naman sila ng award ni Governor. So ngayon, mamaya at babalik ako para malaman natin yung dahil medyo patuloy pa rin yung program. Itape. Okay. Update kita. Mula dito sa hiyas ng pavilion, provincial capital ng Malolos, para sa Tamansi Online, July Pudo, Tagula. Yun. Very good. Okay, at syempre hintayin pa natin yung mga flash report. 2 mangingisdang Pinoy ang sugatan matapos sa sumabog ang makina ng sinasakyang bangkang pangingisda malapit sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal, Kamakalawa. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, kaagad silang nagsagawa ng rescue operation sa BRP Sindangan na may lulang 8 mangingisda at binigyan ng atensyong medikal ang mga nasugatan na nagtamo naman ng 3rd degree burn. Sa larawang ibinahagi ng PCG, makikitang ang sira at pinsala ng motor bangka na sumabog dakong 3:00 ng hapon bago tuluyang lumubog. Nakita rin ang presensya ng mga 2 barko ng China Coast Guard na nagtangkapang humarang sa isinasagawang rescue operation. Ani Balilo, hinarang umano ng CCG ang mga rescuers at warning. Naaarestuhin ang mga mangingisda kung hindi sila makikipag-cooperate. Nagsagawa umano ng dangerous maneuvering ang mga ito. Inabisuhan na lamang ng PCG ang CCG na may ire-rescue at may emergency situation. Noong unang umano ay nag-aalok pa ng tulong ang mga ito, ngunit malaunan na hindi na sila pumayag na malamang parating na ang PCG. Okay, nung una daw tumutulong na at nag-aalok ng tulong ang mga Chinese Coast Guard. Tama? Ngunit nang malaunan, hindi sila pumayag nang makita nilang paparating na ang PCG. Lumilitaw sa report na faulty battery starter ang sanhi ng pagsabog. Ibiniyahin na rin ng PCG vessel ang mga nasagip na mangingisda sa Subic Bay, ayon kay Joy Cantos. Inamin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakakatanggap na ng pagbabanta sa buhay ang mga ilan sa kanilang tauhan kaugnay ng investigasyon sa illegal Philippine offshore gaming operator subs. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, alam nilang pawang mga pananakot lamang ang mga ito. Gayun din sinabi ni Casio na doble ingat sa kanilang ginagawa. Lininaw pa ni Casio na ang PAOK ay isang civilian agency at hindi gumagamit ng anumang baril. Magre-rekomenda lamang sila ng dapat gawin kung nakitaan nila na iligal ang mga ilang lugar o individual na nakakasama nila dito ang PNP, ang makakasama na rito PNP at mga intelligence officer ng PNP. Ang PAOK ay sumalakay sa 2 malaking pogo hub sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga na kung saan na-rescue ang nasa daang-daang mga dayuhan kabilang ang Chinese, Malaysians at Vietnamese. Ilan sa mga naging biktima ng torture at pandukot. Lumilitaw sa report ng PAOK na sa 300 ang illegal pogos sa ating bansa. Plano umuling maghahain ng Commission on Election o COMELEC ng election-related offense. Case laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go
matapos ibunyag ng National Bureau of Investigation na nag-match ang fingerprints ng alkalde at ng Chinese na si Go Huangping. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may misrepresentation ang kasong maaaring ihain ng Paul Badig laban kay Goo. Moto proprio ang o sariling pagkukusa nito. Matatandaan ng maghain ng Certificate of Candidacy si Goo sa pagkaalkalde ng Bamban noong 2022 election. Lumagda siya ng declaration na siya ay isang Pinoy at hindi isang permanent resident o immigrant sa isang dayuhang bansa. Ani Garcia, maaari ring maharap si Goo sa kasong perjury dahil sa pagsisinungaling under oath at falsification o pamimeke ng mga public documents na may 3 to 5 taong pagkakakulong, 3 hanggang 5 taong pagkakakulong. Samantalang nanindigan rin si Garcia na ang batas ng bansa ay applicable lamang maging Pinoy man sila o dayuhan, kahit sila ay nahalal na sa eleksyon. So, ibig sabihin, applicable sa lahat, maging Pinoy man o dayuhan, kahit sila ay nahalal na sa eleksyon. At 2 security guard naman ang patay matapos pagtatagain at pagbabarili ng mga di kilalang salarin habang naka-duty at nagbabantay sa isang outpost sa Rodriguez, Rizal nitong nakaraang Sabado ng umaga. Patay na ang biktimang sina Emilio Salaber, 26 years old, security guard ng Power China resident ng San Mateo, Rizal, at Luisito Doroteo ng Barangay Calawis, Antipolo City nang matagpuan ng kaniyang karelyebong gwardya. Batay sa ulat ng Rodriguez Municipal Police, dakong alas 7:21, 7:21 ng umaga nang madiskubre ang mga bangkay ng mga biktima sa Red Bank Outpost na matatagpuan sa Sitio Inigan, Barangay San Rafael, Rodriguez. Nauna rin dito dumating umano ang testigong itinago sa pangalang Boy sa lugar dahil magjuduty na siya sa Red Bank Outpost at papalitan sana ang mga biktima sa pagbabantay sa naturang lugar. Tinangkaw man niyang tawagin ang 2 ngunit kapwa hindi sumagot. Dito na umano niya binuksan ang pinto ng outpost upang gisingin sana ang mga biktima, ngunit laking pagkagulantang nito nang bumulaga sa kanya ang mga bangkay ng 2 kasamahan. Atin munang dakuan ang ulat sa labas ng ating studio sa ating flash report. Yes, dito sa Maynila, walang iniiwan. Lahat kasama, lahat mahalaga. Ginawa ni Mayor Hani Lacuna ang pahayag matapos manawagan sa 896 barangays sa lungsod na magtalaga ng Gender and Development Action Officer na tututok sa usapin ng mga kababaihan at LGBTQIA+. Kaugnay pa nito, hiniling niya na rin sa Manila Gender Sensitivity and Development Council na gumawa ng LGBTQIA+ registry katulad ng ginagawa ng local government para sa kanilang mga residente na pawang mga person with disability at senior citizens. Kapag mayroon na nito, sinabi ng alkalde na maaari na magpatupad na magmintina ng LGBTQIA+ assistant desk ng registry. Ito ay upang mapangalagaan ng specific na budget o mapaglaanan ng specific budget para sa serbisyo at benepisyo para sa espesyal na pangangailangan sa nasabing sektor. Ang nasabing registry ay inaasang isasama ang mga nagtatrabaho, nag-aaral at may negosyo sa Maynila.
Sinabi pa na nila una na dapat natiyakin ng mga barangay authorities ang pagpapatupad ng City Ordinance ng LGBTQ Protection at Anti-Discrimination Ordinance Number 8695. Ang kahalagaan na ibinigay na nila unang administration sa miyembro ng LGBTQIA+ community ay madarama sa susunod na buwan o sa isang buwan sa selebrasyon ng 453rd founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Yes, ma'am. Sir, ang tinatanong natin ngayon, dapat magkakaroon din ng mga pag-aaral on gender sensitivity training. Dapat may ganun. Diba? Meron. Oo. Dahil isa sa ilalim ito sa magkakaroon na sariling opisina na parang sinasabi nga isasama ito sa mga nag-aaral at nagtatrabaho, nagnegosyo sa Maynila. May mga sektor at ang hawak ng nasabing programa ang assistant desk ng registry upang makapaglaan nga ng specific budget para sa serbisyo at benepisyo. Okay. So kasi kami naggagawa din kami ganyan. Baka gusto nila tayo ang mag-training, no? Kasi ang grupo ng kakampi ay nagbibigay ng mga training pero sa iba-ibang mga lugar. Like yung mga manggagawa sa mga factory, binibigyan natin ng GST. Ngayon sa pwede tayong magturo din. Kasi diyan tayo, di ba? Mas maganda mag-joint project ang lokal na lungsod ng Maynila. Tapos ang kakampi. Yes, pwede yan. Project. Baka pwede sulatan natin, sabihan natin, no? Pwede. Dahil meron namang agency na hahawak, kaya mampi. No? Sige. Tingnan natin para mga NGOs pa rin na magtuturo, no? Sige. Yes. Okay, sige, diretsuhin mo. Lungsod ng Maynila sa nasabing project, mampi. Mararamdaman to sa susunod na buwan, mampi. Mas maganda talakayan tayo, makipag-ugnayan sa lungsod ng Maynila para mas malaking programa. Yes, pwede po yan. Pwede natin gawin yan. Sige. Oo. So, ano pa ang mga report mo, Ocho? Oo. Ito nga yung report natin tungkol sa pagbibigay atensyon ng lungsod ng Maynila sa LGBTQIA+ Manileños, no? Para sa pagbibigay at kalinisan din ito beyond the social hygiene clinics, meron din ito. Yes, meron yan. Meron. Mula rito sa lungsod ng Maynila, mampe. Ito si Katotong number 8. Junang Sires nag-uulat sa Kakampi Online. Yeah. Okay, saan na ba? Walang sounds. Okay, dito naman sisimulan na ang no plate, no travel versus tricycle arangkada sa Quezon City. Simula ngayong araw na ito, huhulihin na ang mga tricycle na walang plaka na bibiyahe sa pagsisimula ng pagpapatupad ng no plate, no travel policy sa Quezon City. Ang abiso ng Land Transportation Office o ang LTO ay alinsunod sa Republic Act number 4136, Section 18 o ang use of number plates na nagtatakda ng tamang paggamit ng plaka. Ayon sa LTO, lahat ng tricycle na bibiyahe ngayong Lunes, July 1st, walang plaka ay itinuturing na illegal at kolorum. Nauna nang sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na ginawa ang hakbang matapos matugunan ng ahensya ang halos 3,000 backlog sa license plate ng mga tricycle sa Quezon City noong nakaraang buwan pa. Magsisilbring pilot ito ng kanilang mas mahigpit na road safety at anti-colorum campaign na planong ipatupad sa buong bansa, kalaunan sa lahat ng uri ng sasakyan. Binaril naman sa harap mismo ng anak nito ang isang 56 years old na tatay habang magkasabay ang mag-amang nag-aalmusal sa isang kantina na katabi ng Sabungan, Kamakalawa sa Barangay Patutong, Malaco North, Tagaytay City. Hindi na naisalba pa sa pagamutan ng biktimang kinilalang si Roberto Ansaldo
Pinesa, may asawa at residente ng barangay Matabungkay, Lian, Batangas. Hindi naman nakilala ang salarin na mabilis na tumakas matapos barilin ang biktima sakay ng kulay sky blue na kotseng sedan. Sa naturang investigasyon ng pulisya, alas 8:30 ng umaga habang nag-aalmusal, ang biktima kasamang anak na si Lando sa isang kantin na katabi ng Tagaytay Cockpit Arena nang dumating ang nag-iisang suspect sakay ng kotse. Natalo siguro tong suspect. Pagkababa sa sakyan, diretsong lumapit ang suspect sa biktima at walang pakundangang binaril bago mabilis na tumakas. Agad naman ay takbo ang sa Mendez Specialist Hospital ang biktima, subalit idineklara na itong patay ng mga doktor. Mahinalang dahil sa sabong ang motibo sa pagpatay. Ayun na nga. Samantala, tiniyak ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may kalalagyan ang mga pulis na mahuhuling nagmumoonlighting bilang mga bodyguard o security escort ng mga mayayaman at sikat na individual o may very important persons. Yan. Ayon kay Marbil, hindi dapat nililimitahan sa isang individual o VIPs ang pagsaserbisyo ng mga pulis. Binigyan din ni Marbil ang katapatan sa paglilingkod ng mga pulis at tapat na nakatuon sa mga Pilipino at hindi sa may mga kakayahang maglabas ng malaking halaga ng pera upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Aniya, ang pulisya ay dapat na handa sa lahat ng oras upang tugunan ang mga pangangailangan at alalahanin ng publiko. Inilabas ni Marbil ang kautusan kasabay ng pagpapakalat ng hindi bababa sa 85% mga pulis sa mga lansangan at komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng sambayanan. Kung matatandaan po natin, ilang pulis ang nasibak at sinampahan ng kaso matapos silang mahuli na mag-escort ng mga pribadong individual at gumamit ng mga sasakyan ng PNP na kanilang mga illegal na aktibidad. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Tingnan muna natin ang report ni kasamang Jeff. Lahat naman kagaya nito, nasa 3 taon pa lang siya. Lahat naman ng mga benepisyo nito na ibibigay natin. Opo, yung mga natutulad nito bilang OFW ay mga representing OFW sa firma ng fireballs po na nabas sa Japan. So, I'm planning na paano sana sa gobyerno dahil gusto talaga yung sakripisyo natin mga Bureau of Fire Protection at sakripisyo po natin mga fire volunteers. Maraming salamat po sir. Sana lalaban po po ito. Yes, alam mo, nagplano na nga ako, nag-imikit na ako sa Mexico, pati sa company ko ng kakampi na gusto kong magbigay ng mga certificate bilang parangal sa mga tamong katulad natin ng mga last time lang na-interview ko si DILG na Secretary Benor Abalos. Sabi niya, kung ang tao may apoy, tumatakbo, tayo namang mga fire volunteer, tayo mga BIP, lumalapit naman lalo tayo sa apoy. Nakakalungkot siguro. Kaya, Sir Apugan, maraming salamat sa mga. Sa'yo po yung chief ko. Ay, ako po yung dati ako yung operation. Kayo yung hepe po namin, siya po yung pinakiusap ko yung kanina. Yung po yung hepe namin. Ayun yung hepe namin. So, hinihintay po namin kasi ako parating ko sana sa Israel ngayon. Kasi yung advance part niya, nandito na po. Sino darating niya? SIL po, galing siya palang ang Malacan niya. Si DILG. Oo, tapos saan lang kayong hepe namin na kaya palang yung okay. Kailangan niya
controller yung one time yun. So yun po yung nakasabi natin. Yung heavy natin po. Alam dyan, yung 432 Hindi po. Yung sa likod po, sir. yung sa likod. Yung pinag-aala ko sa inyo. Opo. Yung po, sir. Okay. At syempre mga kakampi, yon. Tayo po ay basahin muna natin po yung mga ating mga nanonood dito. Mila Lapus at Gina Espinosa. Yan, Araneta. Aubrey, si Araneta. Tita. Okay. At syempre, Regina Pablo, Nova Season. Riza Nicodemus, Juvenil Dosa Cosca. Regina Pablo, Paraluman, hello po. Ayan. At syempre si Jeff, OFW, yan. Si Blesida Barangco Tolentino. Junan Zures, Hermanale is watching. Teses Cueta, hello doktora. At sabi ni Blesilda, magandang suggestion na ma'am para sa LGBTQ natin. Ayan. So sa lahat po ng nanood sa atin, maraming pong salamat. Dakuha na natin ang ating trabaho patrol. Ayan, service muna. Every Monday, meron po tayong alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa Session Hall, 3rd floor, Cabuyao City Hall. Ayan. At ito po yung handog po sa inyo ni Attorney Leif Openia, ang Vice Mayor ng Naturang Lungsod, Cabuyao City Hall. Meron silang pre-eye check-up, pre-cataract screening, free referral and assistance for laser cataract operation, and other eye disease. Libre din po ang notaryo under the Vice Mayor ng Cabuyao City. Yan. Hope Insight. Atin muna dakuan ang ating mga trabaho ngayong araw na ito. Ayan. Work in Taiwan, 200 factory workers. Ayan po ang kailangan sa bansang Taiwan. Education ito ha, college graduate or engineering courses related to electronics and technology, electrical, mechanical, computer science, and information system is an advantage. 2-year course, 2 years vocational graduate or college level, at least 2 years is also preferable. You can apply this one. Apply now, EQ. Yan. Scan QR code po. Sa iQuest po yan. iQuest. Kung nais po niyo pumunta dyan, meron sila sa unit 302 hanggang 305, 410 Bareb Mansion, number 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Meron din sila sa second floor, Galaxy Prime Building, 543 o 543 C Tapuac District, Dagupan City, Dagupan. Ito naman ang kailangan. Ito yung kailangan din ha. EIT Inspection and Consultancy Services in Norway. Yan. Structural designer ang kailangan nila. Ang US dollar 6,000 up to 7,000 salary range. Ayan, tingnan niyo po mabuti. Saan pwedeng mag-apply? Apply online arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply MSD at e/recruitment.com.ph. Ang LBS po ay matatagpuan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Rosa Street, Ermita, Manila. Yan. Perido. Si Perido naman ay nangangailangan ng sa Hungary to Invia Cape. Sa Hungary po. Ayan. Truck driver. Ang mga kailangan naman din truck driver. Ayan. Lalaki ang kailangan nila, mga truck driver. Sa Zurich and Company, Slovenia naman po ito, kailangan nila ng mga trabaho. Ayan. Truck driver, 10.
male high school graduate, vocational graduate must have at least 2 to 3 years experience as trailer truck driver. Minimum height of 160 cm with driver's license. A1, B, B1, B2, C, D, BE, NCE, or equivalent to DLI 1238. Good in English communications. Truck driver po, ha? Ayan. Next natin. For other position, baka nais po ninyo, Dropbox is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to peridoporserbia@gmail.com with email subject position. Ang Perido ay matatagpuan sa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Ayan po. Okay, ang Saudi Arabia Staff House nangangailangan ng CNC Operator Programmer. CNC Operator Programmer. At least high school graduate must have TESDA, NC2, related machine operations, at least 2 years experience in working overseas. Working experience pala yun. CF Sharp naman, nangangailangan sa bulk vessel, top priority nila ang open position shipmate. Okay, you can send your CV to recruithire@cfsharp.com. Okay, ang Delta Bureau Overseas Job Placement and General Services, nangangailangan sila ng 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ayan po, pakikuha ninyo yung mga numbers. Okay, nakuha natin ang ating RTBM. Ayan, yan po ang ating kabuuan ng ating programa sa araw na ito ng Lunes. Ito po yung lingkod Fe Nicodemus para sa ating balitang halian. Paalam po! Hello kabayan!
Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, pakipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo.